sa City. Yes, Lord. Bugna di sa City. Kag nagsumpa bangod sa iya nga nagakabuhi sa katuigan kag katuigan nga nagtugas sang langit kag yara sa sini. Kag sang duta kag sang mga butang nga yara sa sini, kag sang dagat kag sang mga butang nga yara sa sini nga wala sing paglantang pa. City. Kundi nga sa mga adlaw sang pagtawag sang budyo nga patunggon sa ikapitong manugtunda ang tinago sang Dios suno sa ginpay balonia sa iya mga ulipon nga mga malalagna matumang. Aman nga langit nun, Diyos na gamanan. Pray kami sa pagdaan, kabayang balang spiritu, magagayad sa amin. Kung nawala dili, na sila makapanambalik sa bugay, kag magkabuli sa imong mangkaraan ng makalong. Dalangawan ng Diyos. Magamu kalimutan. Magamu ang siya. Pero ikaw ang pagdaan. Salamat. Sa ngalan niya din Jesus, pinampo ko. Amen. Amen. Magamu ang kalibutan sa mundo. Magamu man ang ating puso. Pero magamu man ang ating kauna-huna. Bisan sa atong panimalay, magamu. Yung tunog na gid, hindi ka kapahuway. Kagamu. Kaya may away sa aton panguna-huna. Kaya hindi away, hindi ta mapalagyuhan. Samtang may away. Yes, amen. Pero siyang away, may kadaragan. Kag ang kadaragan, nara sa Ginoo. Magluwas sa Ginoo, wala na. Ganin, ang kaluwas ng Diyos, mangdarangan. Kag bangod siya, dako nga gugma. Dako nga gugma ang kabangtanan. Nga niya kaluoy, perti ka mangdarangan. Siguro, kumparata, ang mangga sa bilog nga kalimutan, hindi pa katrispasir sa mangga sang kaluoy sang Ginoo. Hindi siya nga kaubusan sing kaluoy, galing ang tao lang ang tamad manalo sa kaluoy sang Diyos. Daw normal na lang sa tao ang pagkabit. Pero ang Biblia ni Gasileno, wala kita sa may mahimo kung wala ang Ginoo. Amen. Tanan niya, Yes. kaluwasan niya, Amen. tanan iya. Thank you, Lord. Wala bitaya sa aton. Bisan ang kabuhi, hindi aton. Tanan, hindi aton. Amen. Kagang tanan na tao wala sang may maidugang sa ginhimo sa Diyos. Kag hindi kinahanglan sa Diyos nga dugangan sa tao. Bangod wala pa mapasod ang kalimutan, tanan human na sa paggunahon sa Diyos. Madamo sa mga misteryo sa Biblia. Kag ang mga misteryo ngayon, gusto sa yawa na patalangon ng tao, ma-deceive, dayain ng tao, nasalip, nasa pure na salita, doon sila mapunta sa pandaraya na salita. Ang pure na salita at katotohanan si Kristo. Pag binaligtad mo yan, si Satanas. So, galang-galang ang mali at ang tama. Pag tama, si Kristo.
Walang taong sinumang magsasalita na totoo kung magsasalita siya ng kanyang sarili na understanding, kundi ang katotohanan si Kristo. Siya ang selyo. Kaya nga, maraming mga reliyon, mga iglesia, hindi nakakilala kung si Kristo. Dahil si Kristo, selyo mismo. Amen. Para sa kanila, ang Diyos isa, pero may tatlong persona. Ang aral na yan, hindi itinuro ng mga apostol. Hindi rin yan itinuro ng mga anumang reliyong na una sa Romano Katoliko. Lahat yan sa Romano Katoliko nang galing. At alam natin ang Romano Katoliko galing sa pagano. Naging Kristiyano siya, pero ang pagsamba sa Diyos, pagano pa rin. Na isang Diyos, tatlo daw ang persona. Ang lahat ng mga iglesia na tinatanggap ang katuruan yun, ang tawag sa kanila, mga iglesyang anak ng Romano Katoliko. Ang nanay, Romano Katoliko. Sabi ng mensahe, ayon sa Revelation, na itong nanay, Romano Katoliko, ay pahihirapan sa panahon ng malaking kapigatihan. At sa malaking kapigatihan, papatayin ang kanyang lahat ng mga anak. So, ang mga denominasyon nito ay mawawala na siya sa malaking kapigatihan. Ang mga lihim, sinabi nga, ang lihim na ito ay hindi mauunawaan ng matalino. Kapag sinabi matalino, sila lalong ililihim sa kanila. Dahil ang kaliluan ng tao, kamangmangan sa Diyos. Ang kanyang karunungan ay malayo at naglalayo sa tao, sa Diyos. Sabi nga, ang panahon hindi na magtatagal, kung hindi na magtatagal ang panahon, ang mga lihim ng Diyos ay mahayag na. So, dito na panahon, hindi na magtatagal. Ang gulo ng Pilipinas, ang gulo ng mundo, lahat na lang magulo. Bakit? Sapagkat alam ni Satanas na malapit na ang kanyang katapusan. Kaya nang gugulo siya. At kung maaari pa lang, pati mga pinili ay kanyang dadayain. Pero hindi na magawa. Maraming mga iglesia na sasabi, pati daw mapinili ay dadayain. Mali yun. Kung maaari, kung halos ka lang. Pero hindi. Dahil wala pang mundo ang pangalan natin. Nakasulat na sa aklat ng buhay ng Kordero. At ang aklat ng buhay ng Kordero nito, ito na mismo ang libro ng katubusan. Ang libro ng katubusan ay ang libro na may 7 silyo. Wala tayong ibang pakikinggan. Kahit isa na mga sinamang tao, wala tayong pakikinggan kung ang pag-uusapan ay kapahayagan ng salita. Mga hiwagan ng salita, wala tayong dapat pakinggan. Kundi ang ipinadala ng God at iyon ay ang propita. Hindi apostol, hindi evangelista, hindi pastor, hindi guro, kundi propita. Dahil ang mga lihim ng Diyos ay propita ang gagamitan ng Diyos. Amos 3:7. Propita. May pabasa ko dito sa sinasabi, sa paraan number 4. Number 4. Just pabasa, una-una din naman. Paragraph 4. Paragraph 4. Oh, 4. Too many? Hindi? I'm afraid. Hindi nga. Paragraph number 4, dun sa una-una din. Careful. Oh, na, sige. Number 4, ha? Sige. How exposition. How careful we must be to hear one voice. Okay? Dahil ilang tinig, ilang boses lang ang ating pakikinggan. One voice. Isang revelation lang
ang ating pakikinggan. Pero sa pakikinig sa isang revelation, hindi dalawa ni tatlo. Ang one voice, original na tinig ng Diyos. Pag binago yun, pinalitan yun ay boses na ni Satanas. Tinig na ni Satanas. Kaya, mag-iingat. Hindi ibig sabihin nandiyan na ang mensahe, parang maliwala lang sa atin, parang normal lang. Pero kailangan mag-ingat, careful. Mag-ingat tayo masyado. Dahil ang one voice, si Kristo. Siya mensahe. Sa forma ng mensahe. Maraming Kristo sa ating panahon. Ano sinasabi sa 2 Korinto 11, versikulo 4? Sila pag may dumating sa inyo at mangaral ng ibang Isus. Hindi lahat ng Isus. Tumutukoy sa isa. Ibang Isus. Bakit? Sa panahon ngayon, ang Isus na pinapangaral ng mga reliyon, ikalawang persona ng Diyos. Ibang Isus yun. Sapagkat ang tunay na Diyos na ipinangaral nila, iyon ang nag-iisang Diyos. Nag-iisang persona ng Diyos. Ang mga iba doon, ang Ama, Anak, Espiritu Santo, iyon ay bahagi lamang ng pagka-Diyos ni Kristo. Attributes ng kanyang pagka-Diyos. Kaya mag-ingat, isang tinig lang. Kahit Amerikano pa yun, kahit sino pa yun, kahit kaibigan pa ng propeta yun, kailan mag-ingat tayo, isang tinig lang ang ating pakikinggan. Kahit sa Branham, Tabernacle pa yan. Hindi pinag-usapan, kahit sa langit pa yun eh. Ano siya sabi? Din sa brother. For the Spirit has but one voice. O, kita mo, ang Espiritu Santo, may isang tinig lang. Hindi pwedeng dalawa. Pagtapos ang dalawa, magkukontrahan pa. Isang tinig lang. Ang Espiritu Santo. Hindi dalawang kanyang revelation. Isa lang. Sige. Which is the voice of God. Ano yung tinig? Tinig ng Diyos. Sige. Paul warned them Ayan na. to say what he said. Kita mo? Saan sinabi ni Pablo? Nag-warning. Sabihin lang kung ano ang kanyang sinabi. Huwag na magsasabi na dagdagan pa kung ano sinabi ni Pablo. Gracia o mucho. Basta magrami niyo. O, gracia o mucho. O sa kuwan na lang, sa simula, sa 28. Natingala ko nga nagahalin kamo sing tama kadali gikan sa iya nga nagtawag sa inyo sa bugay ni Kristo kag nagaliso sa tuway nga maayong balita. Hindi nga may bang nga maayong balita kundi may pilangan nagagamo sa inyo kag buot magkatiko sa maayong balita ni Kristo. Hindi. Ang bang bisan kami upo na mga tunda gikan sa langit magbali sa inyo sing maayong balita nga tuway sang sa amon ginwali sa inyo magmangin pinakamalaot siya. So, Utso. Subong sang nasiling namon may subong sang nasiling namon nanay amuman pinasiling ko liwat karon. Kung ang bisan sino nga tao nagawali sa inyo sing maayong balita tuway sang sa amon tuway sa nabaton ninyo, magpangit na pinakamalaot siya. hindi. Hindi. Nagapangita bala kamo. Okay na, wala na. Ano? Ano yung sinabi? Ang mabuting balita ni Kristo, kapag binaluktot yun ay ibang mabuting balita. Paano maibaluktot ang Ebanghelyo ni Kristo, mabuting balita? Kapag ginamitan ng mga tao na pagkakaunawa. Amen.
Ang Diyos kaya salita pure. Dahil sa langit. Pero ang magataong pagkakaunawa, common sense, yun ay karunungan ng tao. Kung karunungan ng tao, yun ay panglupa. Kung ito'y panglupa, yun ay sa diablo. Ayon sa Santiago 3:16. Kaya hindi pwedeng haluan ng mga sariling interpretasyon. Sabi ni Pablo, ayon sa sulat ni Pablo, kahit sila, hindi pwedeng magpapalitan ang revelation. Ang unang revelation na ipinahayag, hindi pwede. Ang gumagawa niyan, galing pa sa langit, pakasumpahin. Impyerno ang bagsak niyan. Kahit gaano kabait, kahit gaano ka yan kakilala, kapag pinalitan niya ang mabuting balita, dagdagan niya ang mabuting balita. Pag binaluktot niya ang mabuting balita, ang bagsak niya, impyerno. Amen. Kaya nga, nag-warning si Pablo. Sabihin lang kung ano ang kanyang sinabi. Walang dagdag, walang bawas. Wala nang maraming kuskus balungos. Even as Peter did likewise, Ganyan din ginawa ni Petro. even he warned them that even he, Paul, would not change one word what he had given by revelation. Kita mo? Kasi Pablo, isang salita lang kapag binago niya ito. Na hindi binago niya ang unang revelation, kapahayagan ng Diyos, pati siya binalhaan ng kanyang sarili. Na hindi pwedeng babaguhin. Kaya mali ang natuwag, dual statement. Isa lang. Tao lang ang hindi nakakaintindi. Paano naman intindihan? Ang kaisipan ng Diyos. Ang kaisipan ng Diyos ipinahayag. At ang kapayagan nito para lang sa pinili. Amen. Naintindihan ba ninyo ang mensahe? Dahil ito para sa inyo. Kapag hindi siya pinili, hindi niya maintindihan. Si Brother Delson. Oh, how important it is to hear the voice of God Gaano ka importante na makinig ng tinig ng Diyos, mensahe. by way By way of His messenger. sa paraan ng kanyang mensahero. Then, Sa mga tuwid, hindi sa paraan ng Bible School. Hindi sa paraan ng kung sinong tao. Amen. Kung ano ang sinabi ng Diyos sa propeta, sa kanyang mensahero, iyon ang paraan na dapat sundin. Paniwalaan. Pero usapan dito, kaligtasan, impyerno, at buhay na walang hanggan ang pinag-usapan dito. Pag nandito ka sa purong salita ng Diyos, may buhay na walang hanggan. Lumagpas sa aral na yan, ang babagsakan ay impyerno, apon ang abutin. Kaya mag-ingat tayo sa mga ating napapakinggan. Amen. Si Brother Wilson, then say what has been given them to say to the churches. kita mo? Ano ipangangaral ng ministro kung ano lang ay binigay sa kanya? Amen. Ang ibinigay sa kanya, iyon ibinigay ng propeta, ng Diyos sa propeta. Iyon ang sasabihin sa iglesia. Say what the Spirit says to the churches. Sa iglesia kung ano lang ang sinabi ng Espiritu sa iglesia, doon lang tayo. Walang bawas ng dagdag. Walang question. Hindi natin maintindihan, question tayo ng question. Ba't dito? Yun, mali, yun tama. Sino kaya ang may karapatan na magsabi na mensahe mali? Demonyo lang na magsasabi. Minamali niya ang katotohanan. Gusto ibaluktot ang mabuting balita.
Glory. Brother, next. Hallelujah. Next sheet. Kalawang sa tuwa. Number 1, may check. Oh, may ang check lang dahil sa open parenthesis hanggang close. Okay. Bible teaching. Hindi. May parenthesis open. But, number 1. May bata. Ang sabi. Number 1. Oh. Number 5. Number 1. Number 1. Ay, may circle lang. When the lamb. Hindi. Dito lang ito sa Juan, sa teaching and preaching. Teaching and preaching. Number 1, A1. may parenthesis but. Okay. Glory. Hallelujah. Albert, ang ano? But. Treacherous. Oo, may siya. Pero dito ito sa magsugod sa but. But Okay. we just feel that maybe at this point and at this time, Sa panahon ito. See? it See? might be good to kind of bring the church to what I think to a complete understanding. Kaya ng iglesia, may ilagay sa kompleto na pagkakaunawa. Amen. Ang iglesia, ilagay sa pagkakaunawa, hindi partial. Kompleto na pagkakaunawa. Amen. Sige? Of what we are in Christ Jesus. Siya kung paano, Mayroon pa. Positionally Okay? of what we are in Christ Jesus. Kita mo, kung paano may plaster tayo kay Kristo. Amen. Dahil tayo mga bahagi ng katawan ni Kristo. Amen. Saan ba tayo sa bahagi na yun? Kailangan mailagay tayo sa tama na posisyon. Amen. Kamay ka ba? Paa ka ba ni Kristo? Na tayo bahagi ng katawan. Amen. Kailan mailagay tayo? Ang iglesia mailagay sa tama na posisyon. Sige? Amen. And sometimes, At minsan, I think that preaching sa palagay ko, ang pangangaral, is a wonderful thing. isang mabuting bagay. Amen. But I believe Pero sometimes naniwala ko minsan, that teaching ang pagtuturo, goes beyond that. sabi ang pagtuturo, higit pa diyan sa pangangaral. Kita mo, kapag mali-mali ang interpretation, sasabihin mo, hindi namin kailangan ang tagapagturo. Kung sabi ang pagtuturo, higit pa diyan sa pangangaral. Amen. Sige. It, especially to the church, Lalo na sa iglesia. Sa mga tuwing sa pagdating sa iglesia, kailangan pagtuturo. Pero pag labas ka naman ng iglesia, kailangan doon ay pangangaral, preaching. Amen. Kasi now preaching ang pangangaral, usually catches the sinner. okay, tamo, hinuhuli mo ang makasalanan sa pamamagitan ng pangangaral, preaching. See? Brings him under Dahil condemnation sila sa tinatawag pagkondinar by the word. sa pamagitan ng salita. Kapag ginawa mo yun, siya ay pinili, o siya ay tatanggap sa Panginoon, siya ay ligtas. Dalhin siya sa iglesia sa pamamagitan ng pangangaral. Diretso. But teaching Ang pagtuturo, places the man positionally. naglalagay sa tao sa kanyang posisyon. Ano maglalagay? Pagtuturo. Ito ang ayaw ng ibang iglesia. Ito ang ayaw ng ibang end time. Ayaw nila ng tagapagturo. Gusto nila pangangaral ng
Pero kung tayo pinili, isang tinig lang ang ating pakikinggan. Amen. Hindi kanino lang makikinig tayo. Sige? And we can never rightly be able to have faith Hindi tayo magkakaroon ng tamang panampalataya. until Maliban, positionally we know malalaman natin ang ating posisyon kung ano tayo. what we are. What we are, kita mo? Hindi, wala tayong pagtuo, wala tayong panampalataya. Kung hindi tayo nailagay sa tamang posisyon. Amen. Sige? Wala na? Tama na, bro. Okay. Sa mga tuwid, kailangan malaman, hindi ito magagawa ng pangangaral. Ito'y, ginagawa ito ng tagapagturo. Amen. Kita mo? O sige. Pakinggan tayo sa tinig lamang. Huwag tayo makinig kay kanino. Amen. Huwag natin pakinggan ang ating sarili na understanding. Amen. Pag sinabi ang tinig, doon tayo. Amen. Ang ating tupa nakikinig ng ating tinig Amen. sa Panginoon Jesus. Okay? Radon tayo sa 7-6. Sa likod. Letter. Ang katapusan. Okay? Okay. Okay. The mysteries Ang Was. hiwaga ay, in the 7 seals kita mo, ang mga hiwaga na saan? Nasa 7 tatak. Ang mga hiwaga wala sa labas ng mga tatak. Nasa loob ng mga tatak. Sige. when these 7 seals was opened, Na ang 7 tatak ay binuksan, that opened up the entire Bible. kita mo, binuksan ang buong Biblia. Wala niyang lihim o misteryo na nakatago sa Biblia. Nang mabuksan ang 7 tatak. Nabuksan ang 7 tatak. Pero ang mga tao, pastor, patuloy pa rin gumagawa ng sarili nilang interpretasyon. Na kapag mag-Armageddon daw, may marami pa o may mga kukunti pa ang hindi masusunog sa apoy. Kanila yun. Pero lahat ng mga hiwaga ng Biblia, nahayag na lahat. Doon tayo, walang sinabi ng Diyos sa propita. Doon tayo. Glory. Huwag tayo makinig sa kanila. The entire Bible. Bugos na Biblia. Tapos na. Lihim. Ang pag-uusapan, hayag lahat. Check. It was sealed with 7 mysteries. Ito na siliwan ng 7 hiwaga. These 7 seals Ang held 7 silyo. the entire mystery. O kita mo, hawak ng 7 tatak ang buong misteryo na sa loob ng 7 silyo. Ang lahat, the entire, ang buong mga hiwaga, nandoon sa 7 tatak. Kaya kailangan natin ang mga hiwaga nito. Ito ang tinig ng Diyos. Amen. Sige. And it was the book of Ano ang redemption. tawag sa silyo ito? Libro ng katubusan. Sige? Tapos na po. 11. Mayroon pa yan, bro. Sa likod? Kulang pa yan. Sa likod? Okay. Part number 6 na gano'n. Hindi, may anak ka na. That held the Oh, entire. sealed the entire... Saan? It was the book of redemption. Redemption, see? New Testament. Ayan, ang gusto ko makita. Na ang Book of Redemption, ang libro ng katubusan, ay ang bagong tipan. Hindi ang lumang tipan. So, binuksan ang mga
mga hiwaga ng lahat sa Biblia at kaisipan ng Diyos sa pamamagitan ng nahayag ng mga hiwaga ng matatak. At itong Book of Redemption, ito ay bagong tipan. Hindi pag sinabing bago, hindi luma. Kaya, itong libro ng katubusan, nandoon nakasulat ang ating pangalan. Number 2, brother, basahin mo. Number 2. Paragraph 128. Neither will a Christian eat on that dead. Number 2 na? Oh, number 2 or number 11. Sige, sunod. Hindi. Kabayan ka na siya. Abay na ka. Direct ka sa number 2. 22 na. Hindi, number 2 lang, number 2. Ha? Number 2. When the Lamb come and took Okay. Nang lumapit ang kordero at kinuha, see? the book out of the right hand of him Ang libro na may pitong tatak sa kanan ng nakaupo sa trono. that sat upon the throne. Oh. That was the book of Ano redemption. tawag nun? Libro ng katubusan. See? Those names was put in there. Those names na nakasulat doon. Sige. Put in there before the foundation of the Isinura world. doon bago tinatag ni Rika ang mundo. Dali lang. Ang tinutukoy niya, itong Revelation, payag 13:8. Basta mong lalo. Ang aklat ng Kordero. 13:8. Oh. Yeah. Kag magasimba sa iya ang tanan nga nagapuyo sa duta. Ang tagsatagsa nga ang iyang nganan wala masulat sa wala pampasad ang kalibutan. Sa tulunan sa kabuhi sa kordero nga giniyaw. Okay. Sa panahon ng malaking kapigatian, tapos ng rapture, ang lahat na hindi mararapture ay sasamba sa Papa, Pope, ang Antikristo. Siya ang prinsipi ng relihiyon Romano-Katoliko. Sasamba sa Kanya. Sa anong paraan? Sa pagkilala na siya ang Pangulo ng lahat ng relihiyon. Siya ang may kontrol ng lahat ng ekonomiya at politika sa buong mundo. Dapat kilalanin siya. Sasamba sa Kanya. Sino sila? Sila ang mga tao na ang pangalan nila hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kailan isinulat? Wala pang mundo. Amen. Nandun ang pangalan natin. Pero nakasulat ngayon sa pinabasa ko sa number 2 na ang pangalan natin nandiyan sa aklat ng katubusan. The Book of Redemption. Hindi pwede dalawang libro na pagsusulatan ng ating pangalan. Isa lang. Kaya itong Book of Redemption at itong aklat ng buhay ng Kordero ay isa. Kaya sinabi, ang Book of Redemption ay bagong tipan. Libro ni Kristo wala sa lumang tipan. Ang aklat ng buhay sa bagong tipan. Kay Kristo yun, Kordero siya. O, sige brother, next. Batayin bro. When the last name was called, the book, the plan, everything else was Okay na. written. Okay na? Basta tignan ko lang na ang aklat ng buhay, aklat ng buhay ng Kordero, doon kasulat. Kung sinabi na nandyan din nakasulat sa aklat ng buhay. Anong tawag ng aklat ng redemption? Aklat ng libro ng katubusan? Bagong tipan. Okay? Brother, doon sa likod, sundan mo yun. Anong kasi? 11. Si basahin mo. Neither will a Christian eat on that dead
carrions from old Oh. Katapusan nga nito na. denominational doctrines. Aha. Ano una-una? Number 5. 5, Tapos? 11. 11. Kasi 11. A Christian will eat on that dead carrions from old denominational doctrines. Okay. Kristiyano tayo. Ano kayo? Pag ano, Kristiyano? Kristiyano. Kung Kristiyano tayo, hindi ka kakain ng mga katuruan ng mga Protestante, ng mga Baptist, ng mga Pentecostal. Patay na. Bulok na ang kanilang karne. Sariwa yun sa kanilang panahon. Pero ang panahon nila lumipas na. Nang lumipas ang panahon, bulok na ang kanilang pagkain. Tuloy pa rin pagkain. Ang tawag sa kanila, buwetche. Hindi na bula. Kaya walang Kristiyanong totoo ang nakikinig sa mga radio, sa mga aral. Kung makinig ka rin, huwag mong kakainin. Kasi Kristiyano ka eh. Siya brother. They want the word. Dahil lang. Tulad kanina, napakinggan ko, the highest calling is to bow and kneel down before the throne. Ang minsan nagsasabi, ang highest calling ay ang apostol. Yan ang highest calling. Pero huwag natin kainin yun, huwag tangkilikan ang mali. Si Brother Benson, No, they want the word of God. kailangan nila ang salita ng Diyos. See? Fresh. Sariwa! The promise of the hour. Ang itinangako sa panahon ito, ano ang sariwang pagkain na itinangako sa panahon ito? Ang mihiwaga ng 7 tatak. Yan ang sariwa. See? God promised rabbits in the days of Luther. Sa panahon ni Luther, may pagkain silang karni. He promised other things. Ganun po sa iba din, mga bagay. But now, Pero ngayon, He promised us a full square meal. ngayon, kumplito ang ating pagkain. May pangaw, may panyaga, may panyapon. Amen. At ito ang nilalaman ng 7 tatak. Amen. Mga hiwaga na napaloob sa mga tatak. Ang mga hiwaga, mga aral, at mga sistema ng sanlibutan na pumasok kay Iglesia. Ipinahayag lahat sa pamamagitan ng 7 mensahe. Sige, brother? For all the 7 seals are opened. Ano daw? For all the 7 seals are opened. Ano to? Dali lang. For all, lahat ng mga hiwaga ay binuksan. Hindi 6 na masilyo ang binuksan. Lahat ay binuksan. Para sa ibang mga end time, hindi lang lahat, pero ayon dito sa napahayag, lahat ng mga hiwaga na nabuksan. Isa lang ang hindi pa naganap, ang pitsa ng pagdating ng Panginoon. Yun lang ang hindi nahayag. Hindi naman ipapahayag. Sabi niya, bukas darating ako. Hindi na siya magnanakaw. Ang magnanakaw, darating na hindi pinasasabi kung anong oras darating siya. Biglaan na lang. So pagdating ng Panginoon, biglaan. Amen. Pero ang mga hiwaga lahat ng 7 tatak, lahat nabuksan na. Amen. Ay kapito doon, tinatawag na pangatlong hira. Doon tayo nabiwit. Si Kristo yun, sa forma ng mensahe. Sige, Nelson. Everything is ready for the word of God. Lahat ng bagay ay handa na para sa Word of God. To those who can receive. Kanino? Sa kanya na tatanggap. Pag hindi niya tatanggapin, hindi ka para sa niya.
tanggapin niya ang Word of God, ang buong tatak, lahat ng tatak, open na, nabuksan na. Sinabi ito sa mga tatanggap. Magkatanggap ng buong salita. Next brother. Verse 22. Tanggap mo. We heard the noise of a thunder. One of the beasts said, "Now come see." Okay, siya rin siyang hayop na buhay. Sinabi, halika, tingnan mo. Ang sinasabihan niya, siya one. The lamb come up from the throne. Ang kordero ay umalis na sa trono. Like he had been slain, Siya ay din patay. blood all over him. Ang nabad siya ng dugo. He was the one that was found worthy. Siya lang ang natagpuan na karapat dapat magbukas ng tatak na mahiwaga si Kristo yun. When he reached over and took the book, At kinuha niya ang libro. then everything began. Then, dahil lang, nang kunin niya ang libro, binuksan niya ang libro, then ang lahat, everything, lahat, ano nangyari? Began to Nagsimula, shouting nasumigaw, and screaming. nagsigawan. Bakit? Dahil nang mapakinggan na mabuksan ang mga iwaga ng 7 tatak, ang katumbas doon ay pangalan mo! Pangalan ko! Ang nakasulat doon, mga iwaga yun. Kasama ang pangalan ko diyan. Kasama yan sa pangalan mo. Kaya nga na marinig mo ang mga iwaga ng 7 tatak, nagsisigawan, nag-iiyawan, hindi mapigilan dahil narinig mo ang lutol na isa ikaw pala doon sa piling. Isa ikaw doon sa nakasulat ang pangalan. Hindi ka bang masaya na nalaman mo na ang pangalan mo nakasulat doon? Wala pang mundo na isulat na at ngayon ito'y hahayag. Kung sino ang akala nila, kung sino lang tayong mga busabo sa mundo, mga ultimo, hindi nila alam na tayo maghahari sa milenyum. Maghahari sa bagong lupa, bagong langit. At itong kumukutya sa atin, doon naman siya sa apoy igatato. Si brother, diretso? Because they know redemption was paid for. Dahil alam natin na ang katubusan ay binayaran na. Si, nang sinabi, 32. He's going to show the church what he done. Anong libro yan? The third seal. Okay. Ipinapakita kung anong ginawa ng iglesia. He just takes, but the book is closed. Pero ang libro ng mga tata, sarado yan. No one knows at all. Walang tao at sino nakakaalam. They know it was a book of redemption, Pero alam nila, libro ng katulusan yun. but it is to be revealed in the last days. Pero ito'y ipapahayag, ipapaalam sa huli ng mga araw. According to Revelation 10, Ayon sa pahayag 10, versicle 7. seventh angel is going to be given the message. Ikapitong mensahero ang bibigyan na mensahe. Ano mensahe ibigay? Ang mga hiwaga. Mensahe na dala ng ikapitong mensahero. Ang mensahe ito, hindi para sa lahat. Para sa pinili lamang. Siyang pinili, yung nakita ng Diyos, nalaman ng Diyos, nito'y sa sampalataya. Pag alinlangan naman siya, pag ayan, hindi siya interesado, hindi ito para sa kanya. It said, in the time of the sounding of the seventh church age, the seventh angel, Saan ito patutunugin sa panahon ng 7 kapanahon ng Iglesia? Siya katapusang panahon ng Iglesia ito. See? when he sounds, Ang 7 mensahero, kung siya'y mangangaral all the mysteries of God ang lahat ng misteryo ng God. Ano should yun? be finished. Lahat! Lahat, pag sabi mo lahat, walang natira na lihim. Lahat ng mga iwaga, tapos na. And by his sounding, Sa pamagitan ng pangangaral ng 7 mensahero.
Next, brother. Ano yan? Ano sabi? After it is revealed, Pagkatapos na ito'y mahayag, the angel ang anghel, come down from heaven, galing sa langit siya, ang anghel na ang paa, isang paa sa lupa, isang paa sa tubig. Sinahawak niya sa kanyang kanang kamay ang libro na maliit, iyon ang 7 tatak. Bumaba si Kristo. Si Kristo yun. which was Christ. Nakikita mo si Kristo ito. Now remember, this angel is on earth, Alalahanin ang anghel ito ay sa lupa. Sino ang anghel sa lupa? Ang kapito ng mensahero. Tao ito. Si Brother Bernam ito. a messenger. Ang mensahero. Amen. Okay na. Next. Glory. 37. Ah. Brother, sister, Number ano? 37. Katapusan. the unveiling of God. Oh. Okay. Brother, sister, are you catching it? Kita mo? Ano ito? Brother, sister, nasalo mo ba ito? Sinalo ito na ikapitong mensahero galing kay Kristo. Ipinangaral niya, inihagis niya. Ipinangaral niya. Kailangan sasaluin din natin ito. Kung ano na ipahayag, ito ang ating sasaluin. Huwag natin sumalo kahit kanino lang. Na kanila lang na yun. Sige. Look, don't you see? At tingnan nyo, hindi nyo ba nakikita? It's been veiled through these ages, Kung ito'y sarado sa panahon ito, according to what God said. pero ano ang sinabi ng Diyos? Ano? It will be opened in the last days. Ito'y bubuksan. Kailan? Sa huling mga araw. See? Those 7 seals will be broke. Itong 7 silo ay bubuksan. The full thing come into view of the All people. things. Itong buong bagay ito ay itong view nito, ang pananaw nito, lahat ay mahayag na. Kailan nang mabuksan ang libro ng 7 tatak. Nabuksan sa atin ang serpent seed nito, binhi ng serpente. Karamihan sa mga Chinese, ito si Cain, binhi ng serpente. Ang hindi sumasampalataya sa salita ng Diyos, binhi ng serpente. Amen. Ang ririyon, binhi ng serpente. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, lumabas kayo sa kanila. At kung ito ay mga anak ng Diyos, lalabas ito. Hindi sila maghanap ng katuwiran. Isa lang tayo, ang inyong kanta dyan, parehas din sa amin. Mag-worship kayo, parehas din sa amin. Kung matapat kayo, matapat din kami. Dahil iyon lang kanyang batayan. Pero pinahayag ng Diyos ng ating batayan ay ang pure na mensahe. Amen. Dito tayo sa pure, isang tinig lang. Malapit na si Lord Babay. Kailangan manatili tayong matatag sa ating panindigan. Isang tinig lang ang ating pakitigan. Sabi ng aking mga tupa, nakikinig na aking tinig, kung mayroon ng ibang nangangaral, isang hero yun! Sinabi ni Kristo, ang tupa niya lumalayo sa isang hero. Tumayo ang mga isa. Malapit ng rapture, pinahayag ito para sa tayo makapaganda. Amang makapangyarihan, maraming salamat o Diyos at pinapuri ka namin sapagkat inihanda mo kami sa literal darating na rapture. Dakila ka at ipinahayag mo sa amin ang full view, ang buong katotohanan, ang mga bagay nito nang mabuksan mo, Panginoon, ang matata. Salamat sa kabutihan mo, hindi amin gawa ito. Gawa mo ito. Hindi. Ito sa pamagitan yung dakilang pag-ibig. Sa iyong awa, ng mayamang awa, sa iyong biyaya, ginawa mo ito. Wala kami na idagdag at isa. Kahit maliit, wala. At hindi mo kailangan ang aming mga bagay-bagay na magagawa. Dahil kumplito na ito. Ikaw ang gumawa. Maraming salamat. Ang gusto mo lang, Panginoon, na kami pumasok sa biyaya. Ang gusto mo kami pumasok sa iyong awa, pag-ibig,
at ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ang mga wala, alalahanin mo sila, mga mahal sa buhay namin, alalahanin mo sila, dakila ka sa lahat, patnubayan mo ang bawat isa. Ang masakit, ikaw nagpagaling, God, habang di pa ikaw bumalik, na ang mga mahal sa buhay ay pumasok sa bilayan. Salamat sa ngalan ni Jesus, my Father. Amen.